kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatang, "Anong hina ng pananampalataya mo kung may pagdududa ka kay Kristo?" Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay Apostol Mateo, 8 kabanata. Pinagaling ni Jesus ang isang tao. Nang bumaba si Jesus mula sa burol, sumunod sa kanya ang napakaraming tao. Pagkatapos ay lumapit sa kanya ang isang lalaking may kakilakilabot na sakit sa balat. Lumuhod sa harapan niya at nagsabi, "Ginoo, kung gusto mo, pwede mo akong linisin." Inabot at hinipo siya ni Jesus. "Gusto ko," sagot niya, "maging malinis." Kaagad na gumaling ang lalaki sa kanyang karamdaman. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Jesus, "Makinig ka, huwag mong sabihin kahit kanino, ngunit dumiretso ka sa pari at hayaan siyang suriin ka, upang mapatunayan sa lahat na ikaw ay gumaling. Ihandog mo ang hain na iniutos ni Moises." Pinagaling ni Jesus ang lingkod ng isang opisyal ng Roma. Nang pumasok si Jesus sa Capernaum, sinalubong siya ng isang Romanong opisyal at humingi ng tulong. "Ginoo, ang aking lingkod ay may sakit sa kama sa bahay. Hindi makagalaw at labis na nagdurusa. Pupunta ako at pagagalingin ko siya," sabi ni Jesus. Hindi po, Ginoo," sagot ng opisyal. "Hindi ako karapat-dapat na papasukin ka sa bahay ko. Mag-utos ka na lang at gagaling ang aking lingkod. Ako rin ay isang tao sa ilalim ng awtoridad ng nakatataas na mga opisyal at mayroon akong mga sundalo sa ilalim ko. Inutusan ko ang isang ito, pumunta ka, at pumunta siya. At pag inutusan ko ang isang iyon, halika, at siya ay darating. At inutusan ko ang aking alipin, gawin mo ito, at ginagawa niya ito." Nang marinig ito ni Jesus, nagulat siya at sinabi sa mga taong sumusunod sa kanya, "Sinasabi ko sa inyo, wala pa akong nakitang sinuman sa Israel na may ganitong pananampalataya. Tinitiyak ko sa inyo na marami ang magmumula sa silangan at kanluran at uupo kasama ni Abraham, Isaac at Jacob sa kapistahan sa kaharian ng langit. Ngunit ang mga dapat na nasa kaharian ay itatapon sa kadiliman, kung saan sila ay magsisiiyak at magngangalit ang kanilang mga ngipin." Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa opisyal, "Umuwi ka na, at kung ano ang iyong pinaniniwalaan ay gagawin para sa iyo." At gumaling ang lingkod ng opisyal ng sandaling iyon. Pinagaling ni Jesus ang maraming tao. Si Jesus ay pumunta sa tahanan ni Pedro at doon ay nakita niya ang biyenan ni Pedro na may sakit na lagnat. Hinipo niya ang kanyang kamay, ang lagnat ay umalis sa kanya at siya ay bumangon at nagsimulang maghintay sa kanya. Pagsapit ng gabi, dinala ng mga tao kay Jesus ang maraming may demonyo. Pinalayas ni Jesus ang masasamang espiritu sa pamamagitan ng isang salita at pinagaling ang lahat ng may sakit.
Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias. Siya mismo ang kumuha ng ating sakit at dinala ang ating mga karamdaman. Ang mga magiging tagasunod ni Jesus. Nang mapansin ni Jesus ang maraming taong nakapaligid sa kanya, inutusan niya ang kanyang mga alagad na pumunta sa kabilang ibayo ng lawa. Isang guro ng batas ang lumapit sa kanya. "Guro," sabi niya, "handa akong sumama sa iyo kahit saan ka magpunta." Sinagot siya ni Jesus, "Ang mga asong gubat ay may mga lungga, at ang mga ibon ay may mga pugad. Ngunit ang anak ng tao ay walang lugar na mahigaan at makapagpahinga." Ang isa pang lalaki na isang disipulo ay nagsabi, "Ginoo, hayaan mo muna akong bumalik at ilibing ang aking ama." "Sundan mo ako," sumagot si Jesus, "at hayaang ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay." Pinahupa ni Jesus ang bagyo. Si Jesus ay sumakay sa isang bangka at ang kanyang mga alagad ay sumama sa kanya. Biglang hinampas ng malakas na bagyo ang lawa at nanganib na lumubog ang bangka. Ngunit si Jesus ay natutulog. Lumapit sa kanya ang mga alagad at ginising siya. "Iligtas mo kami, Panginoon," sabi nila. "Malapit na tayong mamatay." "Bakit takot na takot kayo?" sumagot si Jesus. "Ang liit ng pananampalataya ninyo." Pagkatapos siya ay bumangon at inutusan ng hangin, at ang mga alon ay huminto at nagkaroon ng malaking katahimikan. Lahat ay namangha. "Anong klaseng tao ito?" sabi nila. Maging ang mga hangin at mga alon ay sumusunod sa kanya. Pinagaling ni Jesus ang dalawang lalaking may demonyo. Nang dumating si Jesus sa teritoryo ng Gadara sa kabilang ibayo ng lawa, siya ay sinalubong ng dalawang lalaki na lumabas sa mga libingan doon. Ang mga lalaking ito ay may mga demonyo sa kanila at napakabangis, na walang mga has na maglakbay sa daang iyon. Sabay-sabay silang sumigaw, "Ano ang gusto mo sa amin, ikaw na anak ng Diyos? Naparito ka ba para parusahan kami bago ang tamang panahon?" Sa di kalayuan ay may isang malaking kawan ng mga baboy na kumakain. Kaya't ang mga demonyo ay nagmakaawa kay Jesus. "Kung itataboy mo kami, ipadala mo kami sa kawan ng mga baboy na iyon." "Humayo kayo," ang sabi ni Jesus sa kanila. Kaya umalis sila at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay sumugod sa gilid ng bangin patungo sa lawa at nalunod. Ang mga lalaking nag-aalaga ng mga baboy ay nagsitakbuhan at nagtungo sa bayan, kung saan ikinwento nila ang buong pangyayari at ang nangyari sa mga taong may demonyo. Kaya't lumabas ang lahat mula sa bayan upang salubungin si Jesus. At nang makita nila siya, nagmakaawa sila sa kanya na umalis sa kanilang teritoryo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.